no server image generator, then ini-export niya. Then nag-create siya ng VHD kasi may command nga doon kanina, di ba? New VHD yung first. Converting image, ayan, nakita niya partition. Format niya as FAT32 and then converting to NTFS. Okay, nakita niya. Running the operation, copying the master image, yung IIS para maging web server din siya. Then basically it's doing a copy. Then yung final blow niya, ma-mount niya. And then meron siyang unattend XML, meaning you can customize the deployment using text under unattend. Pero hindi na natin gagawin yan. Nakita nyo, Microsoft Nano Server guest package. So he's installing, no? Ini-install lang niya yung package. As I've shown you, meron ditong package kanina yan. Okay? Ito yung mga package na ginagawa niya. Nano Microsoft, Nano Server, guest. Yan, guest package. Okay? So remember kanina kasi nagkaroon ng guest operating system is data center. No? So kaya kinol niya yan. Done. If you would like to examine, nandito yung log. No? Kung ano yung ginawa niya. So ano nangyari? Sandali, ang bilis. Punta kami yung log niya. Okay? So ito yung log. Notepad. Ito yung log na gusto mong basahin. Copy. Right-click. Paste. Yan. Kung matyaga ka, basahin mo na lang. Dami niya. Ito yung pinagagawa niya. Okay? Okay? Nag-create ng partition. Finormat yung volume. Nag-assign ng system volume. Make the disk bootable. Okay, then close. So yung ginawa niya. Sir, yung ginawa? Ayan. Napakadami. No? So, nasa na yung Nano natin? Puntahan na natin si Nano. Sa Nano yun, di ba? Nano 1. Punta ka sa Nano 1. Yan na. Gano'ng kalaki yan, tol? 529 megabyte. Ang tipid, ano? Ang tipid. May server ka na, 525 lang. Grabe, saan ka makakita na server na ganyan? Puntahan natin itong GUI. Nano 1. Okay, yan, Nano. Okay, 517 megabyte nga lang. Oh. Napakatipid, no? Napakatipid. Okay, now, wala pang VM. As you can see, walang VM. BHD lang ginawa niya. Okay, walang VM. Oh. So, gagawa na tayo ng VM. So, paano gumawa ng VM? Kanina, di ba gumawa na tayo? So, I'm gonna show you again how to create a VM. New uli. Gagawa nga eh. New virtual machine. Okay? Ang name ng virtual machine will be Nexus Nano. It has to match to the one you define. Plus VHD path. Yung virtual hard disk path. Okay? Saan ba natin minount? Sa C, di ba? VM Nano. Nano 1, Okay, magkakamali. Anong pangalan? VHDX. Okay? Auto-complete lahat eh. Oh. Then, how much memory you would like to put? 1 gigabyte. Ganyan maglagay. Then, what generation of machine do you want? 2. Pag may 2, may Pixie boot. No? Boot on LAN. Generation 1, walang boot on LAN. Okay? So, ano difference ng Gen 1? JMR? Walang Pixie boot. Walang boot on LAN. Okay? Gen 2 meron. Kaya Gen 2 gagamitin natin. So, after ma-create, start na yung VM. Okay? So, lalagyan na natin ang command dito. After ma-create, start na ng VM. Tuloy-tuloy na. Okay? Ulitin ko. So, nagagawin itong script na to. New VM will create a virtual machine, guest, Nano 1, pangalan. Then, we're gonna mount the virtual hard drive na kinreate natin from the master image. Ma-mount ko lang dito. Paano i-mount? Anong command? VHD path. Okay? And then, how do you assign memory? Lagyan mo lang dito. Memory bytes. So, gawin na natin 2 gigabyte. Total, mayaman na may server natin. 16 gig. 2 gig ko na ilalagay. Then, why did I put Gen 1? Kasi walang boot on lang ng Gen 1 eh. No, Generation 2 is the latest one. Dalawa lang naman yan. Gen 1, Gen 2. Then, what do you mean by start VM? Pa-power on na niya yung server. Okay? Ito na. Walang kukurap. So, nag-create lang siya ng guest. Tapos na. Created na yung guest, in-start na niya. Ito na yun. Punta ka na doon sa baba. Refresh.
Refresh. Hindi ko ma-refresh. Okay, how do you connect? Ito yung question eh. Mag-RDP ba ako? Hindi. Hindi ko mag-RDP, pare. Enter PowerShell session. Okay? PowerShell session. Then ano pangalan ng machine? VM name. VM name Nexus Nano 1. Okay? Okay. Okay, username. Anong username nito, sir? Paano ako makapasok? No? Ano nga ba username nito? Hindi, ito. Remember yung kinreate natin kanina sa script? Di ba nag-type ako ng administrator? Natandaan niya? O, sino yung nakakatanda? Nung naglagay akong administrator login ID. Then, ano yung administrator password? Di ba one welcome? Tandaan niyo? Yung kanina? So, yun ang password. Okay? Administrator, one welcome. Nasa loob na ako ng Nano. Okay? Nasa server na ako. Host name ay Nexus Nano 1. So, what can I do? You need to use PowerShell command. Get process. For example, ano ginagawa nito? Makikita mo yung running program. Get process. Enter. Yan ang mga process. Oh, Linux na Linux, no? CPU, 0.11%. No? So, anong application? CRSS. No? PowerShell, 4.73%. Napakatipid. Ilang RAM to? 2 gig. Ano pa? What are services running? The command will be get service. Okay? And those are the switches. O, get service, anong running? Win HTTP running, Win remote management running, Win VMNix shutdown, limited ang running. That's why this is very small, having a small footprint kasi konti lang yung nagrarun na services. Hindi siya bloated operating system, no? Tipid siya, tipid. How about the event log? Di ba sa Windows, type mo event, viewer, di ba? Mga ganyan, di ba? Di ba ganyan? So, hindi tatakbo yan. Sa Windows kasi yan. Ito yan, no? Pag event, viewer, di ba? Event log, what's happening to the server? How do you examine? No? Ayan, no? So, dito makikita mo yung system, event log, no? 1,211 mga events. Dami. Hindi nga mabuksan, no? Bagal, di ba? So, yun ang nagpapabagal eh. Set up. How many events sa set up? 34 events. Napakadami, di ba? Sa PC ko yan. So, how do you do it in Nano? The command will be get win event. Di ba? Kita lahat eh. No? Pag sinabing event 4624, an account was successful. Successfully log in. Okay? So, how do you exit? How do you exit? Exit PS PowerShell. Ayun, no? Ano yung mga available command? Dito, new. Yan ang pwede mong gawin. Pwede ka mag-create ng alias, new event, new ID. So those are the available commands. Na? How about, I would like to inquire. Get command yun. Pag nag-get ka, list lang yan. Okay? Available means ice. Okay? Sa PowerShell, hindi kaya. Okay? Any question? Anong ko lang ba? Ha? Ang minimum RAM requirements is 512 lang po, 2 gig. 512. Minimum RAM requirement. Sir? 512 megabyte. 512. Tama, 512. 512. Okay? Okay, so yan ang Nano. Next demo ko, we're gonna have a web server. Okay? So ito na. Gagawa na ako Nano para dalawin Nano natin. So, pupunta ako sa Nano 2. I'll show you. Wala laman. Okay? Virgin. Wala. Gagawa ako Nano server. Okay?
So I'm gonna be using this script na ginawa ko. So this will create the second nano. And magkakaroon siya ng web server by installing IIS. Okay? Internet Information Server. Okay? So yun ang ating full-blown project. So the command is the same. Location is the same. No? Location is the same. We're gonna be using the same edition, data center. Ang pangalan ng server naman, different. It's gonna be Nano 2. Okay? And interface, lalagyan natin ng IP address. How do you put IP address? IPv4 1.22. Okay? So, yun yung IP address na i-inject natin. /24. Okay? Gateway, mali itong gateway na to. Ang gateway kasi natin, .1. Palitan nyo, ha? Then, ang DNS natin, 11 or yung Google DNS 888. Now, testingin muna natin kung reachable to. 111. Ping 10.0.1.1. Reachable. Yan yung ating isang network, get network adapt. Yan yung sa topic na pagdating na natin doon, get net adapter. Okay, so dito kasi may ginawa ako isa pang Hyper-V virtual na adapter. Okay? So yan yung gateway 10.0.1.1. Okay? So tuturo ko yan pagdating ng chapter 11 yata. Yan. Ito na, gagawa na ako ng Nano 2. Okay, so Nano 2. So I've explained. Any question? Excuse me. Any question about this? Walang question. Okay na, run ko na to, ha. So sa inyo, you can easily run this one, no? Once na nasa loob na kayo. So very straightforward. Isang mali lang, wala na, sira na lahat. So that's why you have to format. Format mo muna. No, lagay mo dito sa script natin, sa ating window, ano yung gusto mo i-customize. Yun, no? So gusto kong palitan to. Password. Okay. Then gateway, 111, DNS, 11. Then IP ng Nano is .2. Okay, then run. Creating na. Okay, so nagka-create na siya. So same process din kanina, but it will install a different package. Lalagay yan ng IIS kasi in-specify ko dito. You know, what package do you want to install? IIS. Or what if gusto mo DNS? No? So pipiliin mo DNS. Hanapin mo yung package name na yun. Pipiliin mo to. Yan. Re-rename mo lang siya. Okay? What if Hyper-V? Gusto mong mag-install ng Nano, ng Hyper-V sa Nano. Pipiliin mo to, Compute SCVMM. Okay? Virtual Machine Manager. What if gusto mong storage, cluster storage, storage package. Ganun lang, no? Papalitan mo lang tong package na gusto mo install. What if kung gusto mo lahat? Eh di lahat ilagay mo. Okay? So it's gonna be very slow kasi daming services na nagra-run, di ba? So one by one lang. Kontayin natin matapos. Tapos na. Okay. So let's examine DIR. Ayun. 532 megabyte. Napakaliit na. Tipid na tipid. Balikan natin, ha. Punta natin na to. Ito. Ilang size? 520 megabyte lang in Nano Server 2. Web server na yan. O, di ba? Na-feel niyo yung purpose niya? Small footprint. Okay? Small footprint. Now, how do you view available package? Right-click. I would like to verify. Ano ba yung na-install ko? Pwede kong i-install pala. Ayan, okay? Okay? Don't worry, lahat ng tina-type ko, you will have a copy. Ito yan. How to view available package. Ito lang yan. Okay? Okay. We need to create a virtual machine. Kasi meron lang tayong VHD, di ba? Converted from the master image. So, ito yung pag-create. Okay? So, alam niyo na to. So, new VM. Anong command to create new virtual machine? Anybody?
New VM. New VM, may self-explanatory, di ba? Napakadali.